Manila Broadcasting Company. The country's friendly station, Radyo Natin. And the KBP Golden Dove Award for the Best FM Radio Station Provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Kami diri sa Midsaya at Gapamati sa Boses ng Kabataan, Radyo Natin FM, Cotabato City. Sa para Maguindanao, makinig kami sa Boses ng Kabataan sa Radyo Natin, Cotabato City. DXTZ 95.9, Radyo Natin FM, Cotabato City. Oras po natin sa buong Kapalawan, it's now 5 minutes after 10 in the morning. Magandang umaga po all over Cotabato City and all over Central Mindanao na naabot po ng aming stasyon. Kumusta po kayo? I hope na sa mabuti tayong kalagayan ngayon. Araw naman po ng linggo. Unang linggo sa buwan ng 2026. Yes, it's the first Sunday for the year 2026 and we are very blessed this Sunday morning. Dahil tulad po ng pinangako namin sa inyo sa aming post sa aming FB page ng Radyo Natin man yan o Boses ng Kabataan. Ayan. Meron po tayong special guest ngayong umaga. And again, welcome po sa nag-iisang youth-oriented teleradyo show ng Cotabato City at ng buong Maguindanao. Ito po ang Boses ng Kabataan. Ako po ang lingkod ng Kabataan. Ako po si DJ Aries, your sweetest DJ in the city. Makakasama niya sa loob ng isang oras na makabuluhang talakayan po ang inyong matutunghayan ngayong umaga. Wala alas 10 ng umaga hanggang alas 11 na ng umaga. Ayan. So hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ipapakilala ko pa sa inyo ang aming bisita ngayong umaga. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Elementary Education, General Education mula po sa GLASI or Gani LAP College Incorporated. At siya po ay kasalukuyang taga-Kandigasan na Balawag ng SGA BARM. And of course, siya po ay pumasa ng Licensure Examination for Professional Teacher for September 2025 at hindi lang basta-basta pumasa dahil siya po ay naging top 10. Ayun oh! So, ang galing, no? Let's all welcome Miss Rowena Abad Indong, Licensed Professional Teacher, Top 10, September 2025. Bumati ka sa ating listeners. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa pong mapagpalang umaga sa ating listeners as well as to our viewers online. Good morning po sa ating lahat. Of course, I am Rowena Abad Indong, a proud graduate of Gani LAP College Incorporated. And I'm also proud that I am their first ever top-notcher. Yun! Yes, magandang pakinggan. The first ever top-notcher po ng GLASI. Yes, so unang-una, pwede ba naming malaman saan ba itong GLASI? No, ang GLASI po ay matatagpuan yan sa Datupiang Maguindanao del Sur po. Naman. So, Datupiang Maguindanao del Sur. So, ano yung feeling na ikaw yung kauna-unahang top-notcher ng GLASI? Well, super blessed and grateful po. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga siya nagsisink in. Kasi for almost 65 years ng GLASI. Uy, 65 years ng GLASI? And sobrang blessed natin na tayong kauna-unahang first ever top notcher nila. So, masaya po talaga ako na ako yung first ever na top notcher nila. Isa po itong legacy sa history ng GLASI. Ayun. So yes, tulad ng napag-usapan natin, isang legacy ito sa buong maging sa buong Pilipinas dahil kasali ka sa top
10. So at of course, Glassy rin. Dahil ikaw ang kauna-unang top notcher, maging sa kaapu-apuhan mo pa, kaya nang sabi ko kanina, magiging talagang history ka, bahagi ka ng history. So, paano nag-upisa ito? So, dati honor student ka rin ba? Yes, during sa high school, from elementary siguro, honor tayo dyan. So, Alhamdulillah. yes, pwede naman natin i-share yun, no? Hindi Yes, naman sure. sa pagbabrag, Yes, but also to exactly. inspire our youth, sa mga nanonood or nakikinig. So, sa elementary natin, pasag din tayo sa honors, pati sa high school natin. We graduate as with honor din sa senior high school and consistent din lister din po tayo sa nung college tayo and kumrado din po ako, very proud din na cum laude tayo. Uy, So, kaya yung naman pagbabrag pala. naman, Okay, so style cum laude pala. So, ibig sabihin, during the exam, did you expect ba na magiging top notcher ako? Well, first talaga, nung nag-review na talaga ako, minanifest ko na talaga na sana pasok tayo sa top. Kasi nga yan yung turo ng review center namin na when you manifest, dapat talaga nasa top na talaga. So, yes, minanifest natin yun, nag-work hard tayo sa pagre-review, maraming mga adjustment kasi sobrang dami ring struggles, no? And then, nung nag-take na kami ng exam, hindi na yun pumasok sa isip ko kasi sobrang hirap para nung Prof Ed. So, someone asking me, kamusta yung exam ninyong? Sabi ko lang, ipagpadasal na lang natin, hirap din pala nung Prof Ed. So, hindi ko na in-expect na pasok pa rin tayo sa top notch. Ang okay lang sana ay makapasa dahil hindi madali yung exam. As in, so ibig sabihin, sa lagay na yun, medyo nahirapan Yes, ka pa? medyo Saan part? Sa category namin dun sa professional education. Dalawa Okay. kasing category ng B.Ed, Prof Ed saka Gen Ed. Okay, so dun sa Prof Ed, dun ka medyo nahirapan. Yes, mahirap talaga yung Oh, Prof same Ed. thing with yung last top 9 ng MSU, nahirapan daw siya sa lagay na yun. Oh. Yes, kasi Pero ikaw doon sa Prof Eds, so saan ka doon sa Prof Eds ang medyo mahirap? Kasi most of the question, tama ba ako, multiple choice o hindi naman? multiple choice siya, but in a situational way. Ayun. Lahat ng situational, pwedeng tamang sagot. Tapos you really need to use your critical thinking kasi pwede tama sagot yung lahat. So parang gano'n, nahirapan talaga So parang tayo doon. all of these are correct answers, so you Yes, choose the the best best, answer. yes. Ang galing. So talagang mahirap pag gano'n, di ba ma'am? Yes, yes, yes. So kahit nga sa school, magbibigay tayo ng multiple choice, usually makikita na natin, letter A, hindi itong tama. Pero kapag nakita mo, parang tama man lahat yung Yes. choices. So talagang nakaka-consume ng time yun, Yes. di ba? Okay. Kaya after nung umalis na ako doon sa taste-taking room namin, hindi ko na talaga inisip na makakapasok pa tayo sa top. Okay na tigo, pumasa tayo like that kasi nahirapan talaga tayo doon sa exam. Okay. So nahirapan pa sa lagay na yun, ha? Naman, sana all. Okay. Okay, but ano yung preparation mo na ginawa doon daw sa pag-review naman? Okay. Kasi yung iba is talagang walang cellphone daw, talagang basa talaga. So yung sa iyo, paano ka nag-prepare sa review? Sa Or may pag- review ba? Or Yes, nag-review tayo. Meron tayong review center na pinasukan. Okay. Pero first talaga na nag-study na siguro ako after the first semester nung fourth year ako. Nag-start na ako mag-read ng mga online materials sa online, manonood ng mga videos dyan. But na-stop yun during internship namin. And then nagpatuloy na sa review center namin, mayroong mga adjustment na ginawa sa schedules. Kailangan, yes, I also minimize yung paggamit ng mga cellphones natin. Okay. And then, mayroong mga sleepless night kasi makakatulog na tayo mga madaling araw na tapos gigising pa naman ng mga 4 or 3 para mag-study ulit. Sobrang daming adjustment and struggles kasi pag naalala ko yung mga pinagdaanan ng parents ko para lang supportahan kami. Actually, dalawa kami ng kapatid ko. We are now nakita ko. LPTs ngayon. So LPT rin siya? Yeah. Alhamdulillah. Kasi nga yun yung usually mentality nating mga Pinoy. Basta makapasok ko ba, okay rin, di ba? Yes. Pero yung sa iyo, so it's more than nakapasa ko dahil binigyan pa ng, kumbaga humingin ka ng pandesal, pandimonggong binigay sa iyo, Yeah, di ba? more than- Yung mga ganong klaseng tipo, Yes, di ba? yes, yes. So ano yung feeling naman ng isang yung parents din during na marinig nilang naging top notcher ka? Well, sobrang saya po nila. Siyempre, yun yung pinag-pray talaga namin. Before pa kami nag-take, sabi ko, ipag-pray nyo kami na makapasa kami. Lalo na yung tatay ko,
very ano yan siya. So, Supportive. siguro, very supportive. Nandito rin yung nanay natin. Alhamdulillah. Yes. Siguro, nadala rin yan ng prayers ng parents ko na makapasa kami. So with the support of the parents, yes, tama yan. So siguro sa tulong ng mga magulang na mag-pray at siguro sa iyo rin personally na talagang desidido kang pumasa. Yes. Kumbaga nakadatabangan sa nila, di ba? Yan, kaya nakadatabangan. So at least tigil na nakuwaso ka handa, di ba? Alhamdulillah. And of course, double celebration kasi ngayong kapatid mo rin, di ba? Yes. So ano yung feeling ni kapatid? Si kapatid ba is honor student din? Well, hindi siya honor student. Oh, but at least. Oh. Yes, desidido talaga yan siya mag-aral. Yun. Yes. So at least pumasa rin, di ba? Yes, Alhamdulillah, opo. di ba? I'm very So proud pag ganung klase, uy, pumasa ako plus yung kapatid ko top notcher. It's a double celebration. So since sobrang saya ng ating mga parents at how about the school? Of course, nagbubunyi yung school. Kumusta? Yes, yung school namin sobrang saya. Nung paglabas ng result kasi, it was December 18. No, and then foundation nung school namin that time, kalalaunch lang nila nung... Tamang-tama. Yes. And then doon mismo nakita yung result and they were very happy na i-celebrate or sa pag-celebrate ng 65 founding anniversary ng GLASI that time, lumabas yung result and nakita nila na meron ng top-notcher finally sa GLASI. Siyempre, sobrang saya ng buong school. Lalo na yung mga administrators namin doon, our president, lahat sila doon. Yes, sobrang saya ng school. Alhamdulillah. Siyempre, sino ba namang hindi masaya? Even as me, we don't know you personally, but sobrang saya po namin nang makitang maging isang bangsamoro na pasok sa top notcher. Yes. Di ba? Lalong-lalo na yung mga parents. That's a very good na sign na magiging isa kayo sa magiging modelo ng ating mga estudyante ngayon. Oras po natin na 15 minutes after 10 in the morning. Ang oras po na ito ay teach sa atin ng Virginia Food Incorporated. Basta Hotdog, Virginia. Huwag po kayong alis at magbabalik po kami after this very short break. When we crave to have fun, yet our tummies won't sound. Everyone is thinking of a crunch with grilled chicken inside and if deliciously fried. Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Assalamualaikum. Alam nyo, BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, BMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanap
Hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Your sight is our priority. Your eyes deserve expert care. At Glang Eye Care Clinic aims to prioritize the sight of every Filipino. It is our humble honor to extend our dedicated service into the constituents of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. We help you see life clearly from eye exams to advanced treatment. Your trusted specialists are here for you and your family. Visit Glang Eye Care Clinic, owned and managed by Dr. Zuhra Adam Glang, a clinical optometrist licensed of Philippine Professional Regulation Commission, located at second floor, Sardonyx Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City. For your inquiries, you may call or text at cellphone number 0966-024-6066. Email at glangecc@yahoo.com. Remember the name, Glang Eye Care Clinic. The country's friendly station, Radyo Natin. Kami diri sa Midsayap Gapamati sa Boses ng Kabataan Radyo Natin FM Cotabato City. Sa para Maguindanao, makinig kami sa Boses ng Kabataan sa Radyo Natin Cotabato City. You're listening to Boses ng Kabataan with DJ Haris, the sweetest DJ in the city. DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Oras po natin, it's now 22 minutes after 10 in the morning. Kayo ay patuloy na nakikinig sa programang Boses ng Kabataan. Kasama ang inyong lingkod ng kabataan. Ako po si DJ Harris, your sweetest DJ in the city. Ayan. At para po doon sa ating mga late tuners, kakabukas lang ng kanilang radyo, kaka-open lang po ng kanilang Facebook. We are very blessed this morning dahil kasama po natin ang bago nating top 10 ng licensure examination for professional teacher last September 2025. Mula po yan sa Glassy Organi LAP College Incorporated na si Ma'am Rowena Abad Indong, ang ating LPT. Pero bago ko balikan si Ma'am, shout out muna natin lahat po na nakatunin sa atin ngayon. Sila Norayna Abad, Ate Meds, Mege, at Muhalidin Kusain, Badrudin, Budsail, at sa lahat po ng taga-Glassy. Hindi ko kayang isa-isahin. Lahat po ng taga-Glassy na nakikinig o nanonood man po sa amin ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. And thank you so much guys for listening and for viewing us. You can also share this live para mas marami tayong kabataang ma-inspire. Diba? Naman, ayan. So balikan natin ang ating bisita. Again, ayan. You can also text me 0997-381-8220. So mga gusto pong magparating ng kanilang mensahe, gusto pong mag-text, pwede po 0997-381-8220 or mag-comment po sa aming live. Live po kaming napapanood sa aming page, Radyo Natin FM, DXTC 95.9 Cotabato City. Ayun, tama na ba? At binabati ko rin lahat po ng estudyante natin na katutok sa atin ngayon dyan po sa may Mindanao State University, Maguindanao, especially sa College of Public Affairs and Governance. O ayan na. Yan, nagte-text kasi sa akin. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ganoon din sa estudyante natin sa Cotabato State University. Magandang morning din po. Talagang avid listener din po at supporters po natin itong mga estudyanteng ito. So, back to the show. Ayan, balikan natin ang ating bisita. At ayan, balikan natin. Let's getting to know each other more deeper, di ba? Kasi nga, nakwento mo sa amin kanina na since bata ka pa lang, talagang honor student ka na. So, paano ito nagsimula? Since nung kinder ba? O
Kinder ka pa lang, honor student na? Nung kinder po ako, it was, ano natin nung kinder? Siguro mga, second honor lang siguro ako. Ayun, second honor. Okay. Tapos, grade nung 6? nag-grade 6 graduate ako, pang 5th tayo. 5th, Yes. okay. At least consistent, di ba? Pasok pa rin sa honor. Kasi kailangan natin maging consistent kasi grabe yung sacrifice ng parents natin. Nakikita natin yung pagod nila. So, kailangan din suklian kasi at least man lang may bigay natin sa kanila yung every convocation, makapunta sila dun sa stage. So, parang pinarangalan natin yung paghihirap nila. Okay, yeah, that's good. At least nakikita nyo yung mga sacrifice ng mga magulang nyo. That's very good. Kasi may mga kabataan hindi naman lahat, but there are some kabataan natin ngayon na talagang sinasamantala yung pagiging mayaman ni nanay, ni tatay, which is not good, di ba? Yes. Dahil hindi sa lahat ng oras, nandiyan si nanay at si tatay. Buti kayo dahil at least nakikita nyo yun. At sa lahat ng mga kabataan natin na ganito, that's a good job po. Very good po yun. Tapos after noon, pagdating ng college, of course, yung nasabi mo, yun na yung naging cum laude kayo. Yes. So pag-aaral ba, kayo ba yung tipong as in talagang nag-study talaga? Kasi may mga iba na talagang sakalang nag-study pag exam na, may mga ganun. So ikaw? Well, ako kasi nung first year to second year, hindi tayo masyado nakikilala dun sa school Pero dahil sa bayarin sa college, kailangan may mga categories na pag mataas yung grades mo, like 90 above yung average, merong a chance na malalasan yung bayarin mo. Okay. So yun nag-encourage sa akin at sa kapatid ko na sana kunin natin yung average na 90 pataas, pag ganyan, para naman konti lang yung mabayaran namin. Kasi every exam, sayang naman yung pera, di ba? So kapag 90 above, magkano? 50% ba? O... Yes, aside from, meron din naman kasi kaming TES sa GLASI, yung Tertiary Education Subsidy. And then the rest doon, kapag pasok yung sa category A, yung average mo, like 90, konti lang yung every sem yung mababayaran. So, ganun. So, ini-encourage namin yung sarili namin na dapat kasali kami doon sa category A talaga para malasan lang yung bayarin. Ayun. So, at least, kumbaga nakaka-inspire yun sa ating mga estudyante na kapag mataas ang grade ko, at least makulangan yung bayaran ko. That's very good. At least may mga ganun klaseng school, no? So, pag private school. Private Usually kasi yung iba, tama rin yun. So yung iba, halimbawa kapag naging valedictorian ka, meron pang ibang school na talagang full, na wala kang babayaran. Basta ma-maintain lang. That's good. May ganun din. At least may mga ganun klase yung GLASI. Good job sa ating GLASI ngayon. Yes. Alhamdulillah. So tuloy-tuloy na yun, no? Okay. Kasi nabanggit mo rin kanina na ang inspiration, kasi napansin ko sa bawat pag-usap natin, talagang yung inspiration mo yung parents mo, di ba? Bakit kaya? Kasi nga, bukod sa, yes, tama yun, nakikita natin kasi na nagsasacrifice yung ating mga magulang. So, what made you inspire na talagang ito'y gagawin ko dahil nga para sa nanay ko or para sa tatay ko? Of course, yung inspiration talaga namin, yung sitwasyon namin sa buhay. Kasi hindi kami yung klase ng tao na nasa yung class, kasi yung proud farmer po yung kami, yung trabaho ng parents ko. And then yung nanay ko po kay every pariyan sa atin, no, sa Datupiang, yes, the market days, no. So nagbebenta siya ng mga damo like gulay, kamote. Tapos kami rin yung nagtatanim sa pero nagpo-porsyento lang kami sa lupa kasi hindi sa amin yun. So kayo na yung nagtatanim, bali bawat tanim binibenta. Tapos nagpo-porsyento lang sa wow, that's very good. Parang ang hirap lang talaga na every time na nakikita mo yung parents mo nagsasacrifice, kaya na-encourage talaga kami na i-push yung sarili namin na hindi pwedeng hindi tayo magpatuloy kasi wala tayong generational wealth na kapag nabagsag tayo, pwede pang bumangon. Dapat tuloy-tuloy lang. Yeah. Para hindi masayang yung pera. Naman. Ayan. So talagang mga ganun, very good. So nakaka-touch po yung mga ganun klaseng sakripisyo at ganun klaseng mentality ng isang kabataan. Bihira lang kasi makita natin sa kabataan na ganito na talagang nakikita yung sitwasyon ng pamumuhay. Kailangan kong magtapos dahil ganito yung pamumuhay namin. Kailangan pag makatapos ako,
ganito na yung pamumuhay namin. Hindi naman sa tinasabi natin gusto ko maging mayaman talaga. At least maangat lang Maangat natin. lang. Ma-payback natin yung Yun. lahat ng sacrifices na ginawa nila sa atin. Kasi hindi yun madali sa kanila eh. Yung parents ko, kahit umulan umaraw man yan, naiinitan dyan sa bukid, todo kayod pa rin para may panggastos kami sa araw-araw. Kasi hindi madali pagsabayin yung pamumuhay. Tapos pinaparal pa kaming 4 na magkakapatid, 2 college noon that time. Yes. Oh, see? So talagang mahirap pag ganun klase, no? So laban lang tayo kapag mga ganun. So medyo na yung mga kapatid mo, anong year na? Tapos na ba? Yes, yung ate ko, pareho kami, nakapagtapos Ayun na. na, And then yung sunod sa akin, currently grade 12 siya. And then grade 10 yung bunso namin. Ayan, so medyo ma-pressure sila dahil ang kasunod nilang ate, top notcher. So ganun din siguro yung mga incoming na mga student na College of Education sa klase, talagang ma-pressure yan sila. Dahil yan gandundo ganyan, top notcher. So kailangan may top notcher sa batch natin. Sa batch 2025 may top notcher. That's make very big inspiration sa ating bawat kabataan. Yes. At siguro kung nabubuksan lang yung puso ng ating mga sobrang saya, di ba? Doble yung saya. Kasi nakita nila yung sakripisyo eh. Nakita nila yung effort ng bata. Uy, niyawang baswata pinapangangay ko, di ba? Nyaram ba? Yes. Nyaram baswata pinapangangay ko. So, nakuha so kahanda. So, sobrang saya po nila. Actually, nanonood yung tatay ko ngayon dyan, sa live doon sa Kadigasan. Shout out sa iyo, Val! Yes, yung nanay. Yung tatay mo, sino pangalan niya? Val. Bal! Yes, Yan. parang ganyan lang So, siya. good job sa iyo, Sir Bal, Bapa Parang Bal. ano lang kami yan. So, parang friendship lang kayo. So that's good. At least, shout out sa iyo, sir. So, saludo kami sa iyo dahil napagtapos mo. So, hindi lang basta na pagtapos, talagang top notcher pa. Saludo kami sa inyo, sir. At of course, sa iyong nanay, sa lahat ng mga katuwang sa iyo, talagang very good job po yun. Okay. So, at least makapagbigay tayo ng inspiration. So, paano nga ba, bakit mo na, sa dami-dami daw ng kurso, bakit education? Well, first choice natin is nursing supposed to be. Pero since wala tayong ganyan na mga financial stable na mga support, so pumili na tayo ng kung ano lang yung kaya or afford ng parents natin. So since meron ding opportunity sa Glassy na meron ding mga education, so yun na lang yung kinuha natin. Before kasi since hindi natin to first choice, and then at the end of the day, habang pinag-aaralan natin to, nare-realize natin na ang ganda rin palang maging edu. Ngayon, napamahal na tayo sa pagiging edu student. Ayun. So, kasi nga, masarap din sa pakiramdam yung bang magturo ka. Yes. Especially kapag elementary. Actually, elementary is very mahirap turuan, di ba? Yung mga bata grabe. na, sorry ha, dahil medyo matitigas yung bata natin ngayon, especially mga Gen Z natin ngayon. Yes, di gaya nung time namin na, during our time, magkasakya mo ga tangi sa makaturn kita na during our time. Iba na ngayon. Or yung bang ganito lang yung tatay, ganun lang yung tatay na, or yung bapa namin, talagang lahat kami tahimik. So kung kisir ni nga rin kabatsapag sa classroom, tapos hindi ka pa pwede mamalo, bawal ang corporal punishment. Kailangan lang talaga pasensya. So kailangan yung pinakamahabang pasensya sa isang pagiging teacher, even sa atin ng mga faculty. So sa tingin mo ngayon, as a new top notcher at the future teacher, ano yung magiging challenging natin sa ating mga teacher ngayon? Bukod doon sa sabi ko kanina na talagang matitigas yung ulo ng mga ano sa tingin mo yung challenging sa isang teacher? Well, siguro ito na yung pinakamahirap na gawin sa mga profession aside from yung iba. Pero para sa akin, mahirap talaga siya pero fulfilling naman, lalo na sa elementary ka. Ikaw yung first ever na foundation ng learning ng bata. Siguro yan, yung disiplina sa mga bata, siguro yung mga pag-uugali nila. Kasi ngayon iba na, nasa 21st century na tayo. Tapos nasa technology world na tayo. Yung iba, hindi natin maiwasan yung mga ugali nila. Kasi nga sanay sila sa cellphones. Mga yan siguro yung biggest challenges na makakaharap ng mga future teachers natin ngayon. Yes, kasi nga, yun na, sabi mo is talagang nasanay sila sa cellphone. Pero in some other school, talagang bawal ang cellphone, no? Na yun lang, saka pinapahawakan yung cellphone kapag recess or kapag tapos na ang klase. Di ba? That's good. So, in other cases, halimbawa,
kapag sa isang klase, marami kasi usually ngayon na bullying din. Yes, Diba? bullying. So paano natin hinahandle yan? Halimbawa sa isang teacher na kapag may mga nagbubully sa isang estudyante. Well, base sa experience lang natin during the internship, Oh, no, yes. hindi natin maiiwasan na meron talagang mga bully Yes, na mga meron talaga estudyante. yan. Pero as much as you can, maging patas ka sa kanila, maging maayos yung pakikitungo mo sa kanila. You should know, kailangan mo talagang alamin yung both side of the story. Siyempre, kailangan natin yan ano muna sa mga principals natin para maayos yung gulo. Siyempre, tapos din sa parents nila. Kasi sometimes may mga bully rin kasi na hindi natin alam yung background nila, bakit sila naggaganon. Yeah. Maybe may family problems or meron nagpupush sa kanila to do that. So, kailangan natin i-research yung mga pinagmulan ng lahat ng yon, yung both bully at saka yung nabubully. Ayan, that's okay. Yes, that's good. So we're going to make a research first. Ano nga bang pinagmulan ng bakit siya nagbubully? So, malay mo, nag-iwalay ang parents or talagang pinapalo sa bahay. Hindi natin alam. So, we need to go for deeper on that. Yun yung pagiging isang teacher. Hindi ka lang teacher dahil parang guidance counselor or nanay. Kasi pangalawang magulang ka sa school, di ba? So, lahat yun naalamin mo. So, yes, gaya nagsabi mo, very challenging talaga ang pagiging teacher. Oras mo natin, 34 minutes after 10 in the morning. Parang oras na ito, again, atid sa inyo, ng Virginia Food Incorporated, Basta Hotdog, Virginia. Subukan po ang Virginia Food Incorporated. When we crave to have fun, yet our tummy's one song, everyone is thinking of a crunch. With real chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Hanap mo ba yung iba't ibang appliances? Lahat yan dito ating abot kaya. Huge discounts and great services. Posible sa Imperial Appliance Plaza. Ilang katuig, tagahatag og servisyo. Imperial Appliance Plaza, masaligan nyo. Imperial Appliance Plaza, home of quality appliances. Imperial Appliance Plaza, di kalidad na magkaya pa. Efficient delivery and services, ang number 1 suki ng bahayan. Nangunguna. Imperial Appliance Plaza, home of quality appliances. Imperial Appliance Plaza, di kalidad na magkaya pa. Efficient delivery and services, ang number 1 suki ng bahayan. Bisitahin ang Imperial Appliance Plaza, located Makakuwa 35th Street, Lim, Poblacion 5, Cotabato City. The country's friendly station, Radio Natin. You're listening to DJ Haris, the sweetest DJ in the city.
VXTC 95.9, radyo natin FM Cotabato City. Oras po natin, it's now 38 minutes after 10 in the morning. Nasa ikatlong bahagi na po na tayo ng ating programa. So, ang sarap po ng aming usapan. So, parang kakaumpisa lang namin. So, parang malapit na kami magtapos. 10:38 na po, binabati natin lahat po nakatune in sa atin ngayon. Especially to sa Gira Ibay, sa lahat po ng Ibay family nakikinig, nanonood sa atin ngayon dyan po sa may Sapad, Matanog, Maguindanao del Norte. Yan. Sa lahat po ng Ibay family, maligayang paikinig po sa inyong lahat. Ganun din po sa Parang, maraming salamat din po. Ganun din sa may Municipality of Dato Angal, Middimbang. Ganun din sa may Talayan. Sa lahat po ng Middimbang family, nakikinig, nanonood din sa atin ngayon. Thank you so much, guys. Hindi ko po kayang isa-isay ng mga pangalan nyo. And basta sa lahat po ng Middimbang family. And of course, sa lahat po ng Indong family na nakikinig, nanonood din sa atin ngayon. Sa kanyang brother, si Rohaimin Indong. Shout out sa iyo. So, medyo ma-pressure ka na dahil nandito yung sister mo, ha? So, kailangan mag-aaral kang mabuti dahil pag magtapos ka at magganito, of course, ikaw ang susunod dito. Diba? Malay nyo. Diba? Yan. Shout out Rohaimin Indong. And to Asley Kadir, thank you so much for dropping by sa ating live. Maraming salamat po. 10:39 na po, balikan natin ang ating bisita para po rin sa ating mga listeners, kakabukas lang ng kanilang radyo, kaka-open po ng kanilang Facebook. Ang aming pong bisita ay ang Top 10 Licensure Examination for Professional Teacher. Last September 2025, si Miss Rowena Abad Indong mula po sa Glassy, Gani Al-Abi College. Ayan. So, nasa last part na tayo ng ating program. So, balikan naman natin yung pag-aaral ng college. Ano yung sa tingin mo during the review at during ng pag-aaral mo, ano yung nandoon sa pinag-aralan mo na lumabas doon sa exam na halimbawa pinag-aralan mo na hindi lumabas sa exam na yung in-expect mo? Well, marami ring mga napag-aralan namin sa college na hindi lumabas. And then meron din lumabas, especially sa reading in the Philippine history, meron talaga. Talagang yes, ganon. mga presidents natin, lumabas yan. And Life of Rizal, nandun din yan. So, very maganda talaga na ngayon pa lang i-focus na lahat ng tinuturo sa college kasi possible talaga yan nalalabas pa rin sa board exam at sa tulong din ng review center ninyo. Okay, at updated yung mga history o ay hindi paano ba? History halimbawa yung about Rizal ganyan. So nandun pa rin yan sa general education natin yan, Gen Ed. Okay. So yun yung talagang dapat tutukan, no? It's more on the general history. At meron ka bang nakita na halimbawa doon sa may natutunan kasi yung isa kong na-interview, meron daw siyang natutunan sa review center na bago lang natutunan, di niya natutunan daw sa school. Yes. So ikaw, kasi may mga ganun cases, ha. So we're not saying na talagang imperfect yung school or whatsoever. Just because scenario ito talagang nangyayari. Meron ba? Yes, meron. Pero hindi ko naman sinabi na hindi tinuro ng school. But hindi siguro yun. Because sa amin, na nalimutan na. That's why it's very important na mag-review center ka rin kasi nare-recall lahat ng pinag-aralan mo. Yun. Kaya nga dapat mag-review ka rin kasi nga may mga ngilan-ngilan na talagang doon mo pa matutunan sa review center. Uy, pwede pala yung ganyan. Parang yung sa amin ganito. So, dagdagan lang ng ganito. Yes, mga ganong klase. Kasi nga, hindi naman lahat perfecto, di ba? Hindi porket nandyan ka na lahat, nandun na lahat. So may mga bagay na talagang kailangang dagdagan. May mga bagay na talagang kung may kulang man na at least doon pa lang natutunan, ganito pala yun, di ba? Yes. So ano yung feeling pag ganun na hindi ito naturo sa amin, So paano ba? Parang gano'n na. Kasi hindi lang ikaw, even the other top notchers. Siyempre, masaya tayo na napili natin na mag-review center tayo kasi sobrang daming learning. So, highly recommended yung FTRC kung saan kami nag-review. Yes. Okay. FTRC, yun yung review center. Review center namin. Yung top 9 before, doon din siya nag-review, FTRC. Okay. So, ibig sabihin maganda yung review. So, yung review ba is ilang months? Sa amin, almost 3 months. 3 months. Tagal-tagal din yun, no? So, yung 3 months na yun, walang labas-labas or umuwi rin kayo monthly?
umuwi kami kasi Yung iba, sobrang weekly. grateful kasi kami. Meron ding branch ng FTRC doon sa Glassy mismo. So parang okay. malapit na lang. Oh, that's good. Yes. And 8 hours kami buong session. Pasok ka mga 7 to 5 p.m. Ganyan. Okay. So at least meron din pala sa school. So Meron. talagang madali na lang. Okay. So kasi nga nandun na rin, hindi yung pupunta ka pa ng ibang lugar para mag-review. Yes. Kaya nga grateful kami sa FTRCS. Second batch kami doon sa branch namin sa Glassy. Okay. At ilan kayo na pumasa sa Glassy? Yes. And proud kami talaga na the Glassy Wow. produced 114 lead passers. That's 114? my yes po. Ay, mashallah. Ang dami pala, no? Yes. So marami tayong bagong teacher ngayon. Yeah. 114 from Glassy. Yes, isa lang It's all yan sa, elementary? o Hindi, lahat na nun. Secondary and naghalo na. elementary. So marami-rami rin yun. So, Proof talaga yan, testament that Glassy provide really a good quality of education sa amin, sa lahat ng mga estudyante. so yung 114 na yun, pumasa lahat yun? Yes. Ay, alhamdulillah. So ilan ba yung nag-exam? Siguro mga 200 plus. Okay. So malaki-laki yung 100 plus na pumasa, di ba? Yes. Alhamdulillah. This is really Bangsamoron talaga. Umaangat na tayo. Ito yung hinahanap natin na umaangat na tayo. Kasi nga yung mentality nila dati na sabi nila yung Bangsamoron hindi yung marunong Di ba? Even hanggang pandesal lang yung alam nila. Di ba? So kayo yung magpapaproof na talagang nandito kami ngayon. Yes. So after nung exam, tapos kumusta? May mga opportunity na bang nagnak sa'yo? O kumakatok sa'yo? Of course. So not to mention from other office. So meron na ba? Yes. Okay, alhamdulillah, meron na, no? At least meron ng... Kasi yung iba, talagang in-offera ng school na ganito, tapos dito ka magturo sa amin. Kasi nga malaking impact yun sa kanila sa school na isa sa mga faculty nila is top-notcher. That's a very good. So, kasi nga yung iba pag ganyan daw, talagang pinag-aagawan ka ng opisina. Sana all pinag-aagawan, no? Kita niya gabong tamangin na, tapos sila pinag-aagawan. Okay. That's nice. So, it's 10:45. So, siguro bilang panghuli, ano yung mensahe natin sa ating mga upcoming na mga teacher na gustong maging katulad nyo? Okay. To those aspiring future LPTs, sa mga teacher natin dyan na nangangarap katulad ko, maging pursigido lang talaga tayo. Kailangan, hindi natin maiiwasan na merong mga challenges sa ating buhay, but hindi yung dahilan para mag-give up tayo. Kasi that's normal, that's part of the, process sa pagiging successful mo soon. So, seryosohin yung pag-review nyo sa pag-aaral, isipin nyo yung lahat ng sacrifices ng parents ninyo, and then always keep believing in yourself. Lahat ng yan, never ever underestimate your potential kasi kaya nyo yan. Kapag nakaya namin, kakayanin nyo rin yan. Yes naman. So, ibig sabihin, pag nakaya nila, kaya rin. Yes. So, at least, meron tayong mga ganito, no? Na mga klaseng mga bata. So, anything you want to say, thank you, may gusto ka bang pasalamatan? Of course, marami yan. First, sa parents ko. Number Nandito one. yung very supportive ina namin. Sukran sa Langulangon ina. I know na ang dami niyong sinacrifice. We gave everything we have. Lahat ng sacrifices niyo finally na-fulfill na natin, nabigay na natin. Thank you so much kay Ama dyan na nanonood. And of course, sa mga bapa ko na very supportive din sa pag-aaral namin. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga cousins ko dyan. And I would like to take this moment to sincerely thank Glassy. Of course, my family, Gani El Abi College Incorporated, because this institution has been more than just a place of learning. They became my foundation, my second home to the school administrators headed by our school president, Sir Engineer Esmael Nasir S. Abiel Haj, who has been very supportive since day one sa aming mga future LPTs and student niya. Sa mga mentors namin and professors sa Glassy, maraming salamat. Ito na yung fruit ng lahat ng wisdom and knowledge na tinuro na sa amin. And this success is not mine alone. This is a shared success. Success natin to lahat. So that's it. Thank you so much, Glassy, for being part of my journey. Yes, ang iyong success is, yes, tama yun, very good. Just hindi mo lang success ng buong Bangsamoron. Buong Bangsamoron. Yes. So,
from success mo, success ng family, ng klase at ng buong Bangsamoro, yes. di ba? Very good. So talagang hindi ko alam ang sasabihin ko. Parang speechless ako sa mga ganitong klaseng bata. Thank you so much sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Actually, matagal na ito, so medyo busy lang si ma'am, Yes, diba? yes. So at least pinaunlakan niya yung aming imbitasyon. Sabi ko, kasi nung una kong marinig na, sabi nilang mga kasama ko, Sir, may top 10 sa klase. Sabi ko, 10. Pangyayin ko na yung anin. Tapos sabi ng Sir, si Rowena yun. Di ko no, pangyayin ko ni Facebook. Sa akin po ni ng batang kumudyo ko, sa akin po ni Bangyayin. Just ko na, pinangyayin ko naman sa, alhamdulillah, nag-reply naman si ma'am. That's good. Kasi may mga iba ng tabihan po, hindi po nag-reply. So don't you worry. Yeah, hindi ko pa kayo pinipilit. Di ba? Yes. Hindi ako nakapag-reply before kasi nga gusto ko pumunta muna sa school. Since wala pa doon yung mga administrators, they are from sa Umrah pa sila. So malaking blessing din to sa kanila na parang gift na lang. Yan, okay. Kasi nga nung mag-text ako sa kanita, kunya pa, mali-reply ma, so di bagyog. So after pila guy, nag-reply, ko, bagyog mo masan. So parang nagpaalam pa siya. Anyway, thank you so much sa Glassy sa bibigay ng opportunity na makasama natin. Of course, sa parents din. Yes. Maraming salamat sa oras na binahagi ni sa amin dito. Dahil alam namin busy kayo, pero at least pumunta pa rin kayo dito. No? Maraming salamat. So about sa mga friendship, may gusto kang pasalamatan? Yes, of course. Yung mga circle of friends ko dyan, Ate Mez, lahat sila, Asnaira, Zaharia, Norhaya, lahat sila. Kapatid ko, siyempre meron kaming trayo. Si LPTs din yung trayo namin. Trayo? Ano yeah, yan? Tatlo kami na friends. Okay. So LPTs, shoutout sa inyo lahat. Nandito na tayo. Parang dream lang to before. So tatlo LPT na kayo? Yes. Oh, that's good. Thank you so much. One time, mayroon akong estudyante may grupo sila Tantalizing Girls. So, ang goal nila kailangan pahigitan sila ng grade. Pero sabi ko walang mag-aaway. Basta pahigitan nilang grade. Kasi pagdating ng ganon, baka magkaroon ng insecurity. Di ba? So, hindi sir. Yes, let's do it as a healthy competition. Di ba? Do not make, mapulosig ko na, kaya ka na mapulo ko, pag-ingat ka pa na. So, hindi natin pwedeng siraan. So, let's do that in healthy competition. At least, merong klaseng ganong friendship. Huwag kayong pumunta sa friendship na magiging BI sila sa inyo. Yung bad influence. So, sana naman kung friendship kayo, dapat in a good way. So, magtulungan kayo in a different na talagang makakatulong sa friendship. Ayan. Maraming salamat. Sa lahat po na nanood sa amin, hindi ko na po kayang isa-isay. Maraming salamat po. All over Cotabato City and all over Central Mindanao na nakatutok po sa amin. At meron ba nanonood sa atin kanina sa Qatar? Maraming salamat. Sino ba yun? MashaAllah. At ganun din sa may Dubai, maraming salamat po all over the world po na nakatutok sa amin. Hindi ko na po kayang isa-isahin. So proud daw sila, di ba? Di natin sila kakilala pero proud sila na Bangsamorong pumasa. So parang nag-ibalahibo ko. So maraming salamat po sa lahat po ng mga Bangsamorong naka-tune in sa amin po. Muli, ito po ang Boses ng Kabataan. Ako po si DJ Haris, ang pinakamatamis na DJ sa balat ng Cotabato. Ang kukontra, appear po tayo. Yes, ha? Magandang umaga, Cotabato City. Magandang umaga, Bangsamoro. Yay! Thank you for teaching me how to love.